Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay mag-share po ng gospel sa araw po na to, ha. At para po malaman natin ang katotohanan. Ang pagbe-base po natin ito ay nakabase po sa Biblia. Kasi tatlo po ang katauhan ng tao. Ang espiritu, nakukuha mo yan, no? Soul at body. Lahat po yan ay may paglalagyan, no? Ang ating espiritu at ang ating kaluluwa at ang ating katawan. Lahat po ito ay paglalagyan. Babasahin ko muna po ito ang teksto po natin. Mababasa po natin dito sa unang Thessalonica 5:23. Ang sabi po rito, naway lubusan kayong gawin banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niya walang kapintasan ang buong niyong katauhan, ang espiritu, ang kaluluwa at ang katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Jesus. Kaya dapat po malaman natin kung tayo po'y mamatay, alam natin kung paruno na nating kaluluwa. Kasi lahat po tayo ay mamamatay. Kaya dapat malaman po natin kung saan po paroroon ang ating kaluluwa. Kasi kung tayo po'y nakasunod sa Panginoon, tayo po ay makakapiling niya. Ngunit kung hindi po tayo nakasunod sa kanyang mga tuntunin, meron pong sinasabi dito sa Biblia na may impyerno po. Ito po yung dagat-dagaton na po, no? Unahin po natin ang katawan. Katawan po natin Kapag namatay ang tao, ito'y babalik sa alabok. Sapagkat sa alabok, nagmula ang tao. Babasahin ko po sa aklat ng Genesis 3:19. Dahil sa alabok, doon ka nang galing. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Sa alabok po tayo babalik. Sapagkat nung hinulma po ng Diyos, ang tao ay galing po sa putik to at sa kanya hiningahan sa ilong at nagkaroon po ng buhay. Kaya ang lahat ng tao po nang mamamatay ay sa alabok po mapupunta. Pangalawa po, espiritu. Nauna po ang katawan natin, no? Ito yung himinlay na po sa alabok. Pangalawa po ay ang espiritu. Ang espiritu po ay ito, pag namatay po ang tao, kusa pong himihiwalay po yan. Himihiwalay na po ang espiritu. Ang espiritu natin ay ito'y babalik po sa Diyos. Babalik po sa Diyos ang espiritu ng tao. Babasahin ko po ito sa aklat ng Genesis 2:7. Sabi po sa Genesis 2:7. Sandali po, no? Kamali po ako, no? Babasahin ko po sa aklat po ng mga ngaral. Sabi po sa mga ngaral 12:7. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawan lupa at ang ating espiritu ay babalik sa Diyos na may bigay nito. Kaya sinasabi po, ito po ay babalik sa Diyos ang lahat po ng espiritu. Sapagkat nung hiningahan po ng Panginoon, ang ginawa hinulman niyang putik, no? Ito ay nagkaroon po ng espiritu at buhay. Kaya nga po, babalik po sa Diyos ang espiritu ng tao. Pangatlo po, kaluluwa. No? Ang kaluluwa po natin, ito po hindi natin alam kung saan pupunta to. No? Sabi nga po, kung tayo nakasunod sa tuntunin ng Diyos, tayo po ay makakapiling niya. Ngunit kung hindi po tayo nakasunod sa kanyang tuntunin, dito po sa dagat-dagatan na po ay meron po yan. Mababasa po natin sa aklat ng Revelation po, no? Chapter 20, verse 14. Ang sabi po rito, pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hadis. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Doon po sa lawang apoy, forever na po ang kaluluwa ng tao ron. Doon po ay naiinitan siya, nararamdaman kasi kasama po rin 5 senses, no? Yung maramdaman mo yung init, nauuhaw ka, nakikita, nagsisigaw, nag-iiyakan yung mga tao, inuud po yung mga kaluluwa ron.
Kahit anong gawin niya ron, wala na po. Sapagkat dito sa lupa, tayo po ay binigyan po tayo ng Diyos ng kalayaan. Kung nasa iyo yan, gawa ka ng mabuti, gawa ka ng kasama, nasa sa iyo po yan. Ngunit siyempre, ang pipiliin natin ay gumawa ng kabutihan para makapiling po natin ang Diyos. At, excuse no, dalawa lang po pupuntahan kasi ng kaluluwa eh. Itaas at ibaba. Babasahin ko po sa aklat ng mga ngaral 31:21 po. Ang sabi po rito, sino ang nakatitiyak kung ang kaluluwa ng tao ay aakyat sa itaas o sa kalaliman? Kaya dalawa lang po ang parurun ng tao, itaas at ibaba. Kung nakasunod tayo sa kanya mga excuse no, nakasunod po tayo sa kanya mga tuntunin, layunin sa ating kalooban ng Panginoon, tayo po ay makakapili niya. Ngunit kung hindi tayo po nakasunod, doon po tayo sa dagat-dagat at apoy po mapupunta. At ang tao po ay minsan lang po mamatay. Itinakda po ng Diyos na minsan lang po mamatay ang tao. Basahin ko po ulit sa Hebreo 9:27 no. Tinakda sa mga tao minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Pag namatay po ang tao at ang kanyang kaluluwa ay haharap po sa Panginoon yan. Tatanungin po tayo individual kung ano ang ginawa mong nabubuhay ka. Ang tanong ng Diyos, tao, ano ba ang ginawa mo nung nabubuhay ka? Ako ba'y nakilala mo? Ikaw ba'y gumawa ng kabutihan? Ngunit kung hindi mo nakilala ang Panginoon, doon po sa ibaba, sila sabi po may lalagay. Ngunit kung nakilala mo ang Diyos at ikaw nasunod sa kanyang mga tuntunin, kanyang kalooban, ikaw ay makakapiling ng Diyos at itaas. Saka sinasabi po nila, no, ang kaluluwa raw ay pag namatay na raw ang tao, minsan nakikita nila kung saan-saan. Minsan daw, sleeping soul. Hindi po totoo yun. Kasi dalawa lang pong pupuntahan. At sinasabi po ng iba, mayroon pong purgatorio. Wala pong purgatorio. Kasi ito pong Biblia na to ay binasa ko po ito. Wala pong purgatorio na nakalagay dito sa Biblia. At sinasabi nila, minsan pag namatay nga yung kaluluwa ng tao, nakikita na sa bahay, bumabalik. No? Minsan nagpapakita raw, ang lola nila namatay, ganun. Pero hindi po totoo yun. Yun po ay si Satanas, ginagaya lang po niya ang anyo ng kanyang mga yumaw na mga namatay. Basahin ko po sa aklat ng Job, no? Sabi po sa Job 7 at 9 and 10, no? Kung paano ang ulap ay napapaalis, pag pumanaw ang tao, di na siya magbabalik. Hindi na siya makakauwi kailanman at ang kanyang alaala ay ganap ng mapaparang. Wala na pong alaala, hindi na makakabalik, no? Pag siya ay namatay. Yun na po ang katapusan, hindi na po makakabalik ang kaluluwa ng tao. Dahil sinabi ko nga po, pagka namatay na, maghuhukuman na siya ng Panginoon at sisintensya na siya. Doon na po siya sa baba kung siya hindi nakasunod sa layunin ng Diyos ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya habang po tayo nabubuhay, tayo po ay may pag-asa pa po tayo na sumunod sa tuntunin at layunin ng Diyos upang makapiling po natin ang Panginoon. Sapagkat ang nangyayari sa mundong ito, grabe po, gera, lindol, tsunami, taghirap, taggutom, ito po ay lahat nakasulat sa Biblia. Dahil sila sabi po rito, ito po ang tinatawag po na pangitain po ng Panginoon. Kasi wala pong nakakaalam kung kailan po babalik ang Diyos. Ngunit sinabi niya, meron po siyang binigay na sign na sa kanyang pagbabalik. Yung sinabi ko nga po, magigera, taggutom, tsunami, lahat po yan, pero hindi pa po yan ang wakas. Dahil sinasabi sa aklat ng Mateo 20:14, kailangan maibahagi ang salita ng Diyos sa buong daigdig bago dumating ang wakas. Ibig sabihin, pag naibahagi ang salita ng Panginoon at tinanggap nila si Kristo Jesus na Diyos na pagligtas, maaari po sila maligtas. Ngunit lahat po magre-reject si Jesus Christ na hindi Diyos,
lahat po yun ay mapunta sa impyerno. Kaya mga kapatid, sa aking binahagi, naway may napulot na aral po kayo. Manalangin po tayo. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mensahe sa araw na to. Ako'y walang alam, Panginoon. Ako'y ginamit mo lang upang ibahagi ang salita mo at mapakinggan ng mga tao, mabuksan kanilang isip at puso at malaman nilang katotohanan. At ang tao, pag namatay, may paruroonan ng kanilang kaluluwa kung saan. Tulungan mo kami, Panginoon, na magawa namin ang iyong tuntunin dito sa lupa na ayon sa iyong kalooban. At yakapin mo kami ng pagmamahal mo, pag-ibig mo, pagkakaisa, pagkaunaw at pakumbaba. Ikaw siyang manguna sa amin, Panginoon. At kami po ipatawarin mo sa aming makasalanan na nagawa. Panginoon, ikaw ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na totoo. Panginoon, dalahan ko sa iyo. Kami po'y balutin mo ng banal mong espiritu upang kami maproteksyonan sa mga darating na sakit, salot, masamang tao, masamang espiritu in Jesus' name, sakuna at aksidente. Hindi, Panginoon, hawiin mo ang aming daraanan upang hindi kami mapatid, matumba at masaktan. Magpadala ka ng mga anghel, naggagabay, iingat sa amin, maging ilaw namin sa maghapong ito at sa buong magdamag. Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng mga biyaya na ating tinagmumula sa iyo. Kami po ay nananalangin, ay humingi ng biyaya. Pagkaluwa mo kami ng kakanin sa araw-araw, financial provision, at lalo palakasin mo ang aming pananampalataya. Ibuhos mo sa bawat nakinig ang iyong biyaya. Pagpalain mo sila, Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat. Maraming salamat po, Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.